dito sa Queens WhatsApp na. Mula sa Barangay Queens West, WhatsApp na! Mula sa Barangay Queens West, WhatsApp na. Mula sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Queens West, WhatsApp na! Mula sa Barangay Queens West, WhatsApp na! Mula sa Barangay Queens West, WhatsApp na! Matapos ang pagsaserbisyo bilang isang militar, minarapat niyang ituloy ang kanyang pagbibigay ng tapat na serbisyo sa mamamayan. Sa pagiging retiradong militar, natutunan niya na ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa ranggo, kundi sa disiplina at tapat na pagprotekta sa kapwa. Ito ang kanyang naging pundasyon upang ipagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa kanilang barangay. Nang nabigyan siya ng pagkakataong maglingkod, siya ay nahalal bilang number 1 kagawad sa loob ng 2 magkasunod na termino at siya ay naniniwala sa kasabihan na ang pagtitiwala ay hindi hinihingi, ito ay pinaghihirapan sa pamamagitan ng gawa. Kita naman sa kanyang gawa taong 2018, siya ay pinagkatiwalaan na maging acting kapitan ng Barangay Queens West. Hindi niya ito tinignan bilang isang mabigat na responsibilidad, bagkos isang tungkulin na panindigan ang kapakanan ng mas nakararami. At taong 2023, muli siyang pinagkatiwalaan at formal na nahalal bilang isang punong barangay. At bilang isang lingkod bayan, ang kanyang prinsipyo ay simple lamang. Ang isang mahusay na lider ay dapat marunong makinig sa boses ng kanyang nasasakupan, hindi para utusan, kundi para pangunahan tungo sa isang maayos, ligtas at maunlad na komunidad. Punong Barangay Jaime P. Abog ng Barangay Queens West. Mga Bacoreño, nais po namin sabihin sa inyo at ipagmalaki na ang makakapanayam natin ngayong araw na ito dito sa WhatsApp ay ang ika-28 kapitan na nagpaunlak sa atin at may schedule na rin pong kapitan para sa lahat ng susunod na araw. Malapit-lapit na po ang graduation ko sa WhatsApp. Ang finale ng WhatsApp, kaya antabayanan niyo po ang atin pong mga serye. Kaya isa po sa mga talagang well-privileged talaga ako, Kap Jaime Abog. WhatsApp! Hello po, Kap. Ayan. magandang hapon po. Magandang hapon, Kap. Kumusta na po? Okay lang po. Ano ang pinagkakabala natin ngayong holiday? Ano? Nag-relax muna doon sa aming barangay. Pero siyempre may mga activities. Bago kami pumunta dito, inayos muna namin yung mga activities ng BNS. Dahil meron silang idol ko si Nanay. Yun. Hindi lang si Kap ang idol, pati si Nanay talaga ay idol talaga natin. Ano? At mula po dito, happy viewing po sa 1.1 thousand viewers natin sa Facebook Live. Ay, nako. Walang kaabog-abog, walang kakabakaba sasagutin ni Kap ang mga katanungan ninyo ngayong araw na ito sa Barangay Queens West. Kaya naman po, ihanda nyo ang inyong sarili. Hindi si Kap. Ihanda nyo po ang inyong sarili dahil napakaganda po na magiging conversation natin ngayong araw na ito. Kap, napakaganda, napakatikas, Rustom Padilla ang talagang tema ng mga nagdaang araw at nagdaang panahon. Nakita niyo yung picture doon sa introductory, talagang iba yung level ng background ninyo. Kayo po ay talagang well-skilled pagdating sa military trainings, Kap. Tama po ba? Yes po, po, kasi sa serbisyo ng militar, ako po ay nagserbisyo ng 23 years. Grabe. At na-assign kung saan-saan. At siyempre, malayo sa pamilya. At di ko rin akalain na makarating ako sa barangay. Oo. Mula po dito, Kap, talagang kayo ba ang pumili talaga at naggumusto na maging kapitan ng inyong barangay? Actually talaga, hindi ko talagang wala akong iniisip na magkapitan. Dahil sabi ko nga, parang lang ang aking iniisip, parang gusto ko lang yung normal lang na maging kagawad. Kaya lang, siyempre parang Diyos na rin talaga ang nagbigay sa akin ng ganon posisyon, tungkulin, pinanidigan ko na. Dahil siyempre ang aming kapitan ay talagang wala na siya. Siyempre ako ang first kagawad. So ako ang tinanggap ko ang tungkulin responsibilidad bilang isang kapitan. Hindi ba napakabigat nun, Kap?
Sa katotohanan lang talagang mabigat kaysa ikinukumpira ko ng dating kagawad ako. Dahil sa kagawad medyo talagang relax. Pero dahil sa suporta nila, nagiging matatag din ang kapitan. Nabanggit ninyo, Kap, dahil sa suporta nila. Ito po yung mga kasama natin sa studio ngayon. Baka po pwede nyo pong maipakilala sa atin ang live audience at mga supporters ninyo dito, Kap. Si kagawad Silso Dizon. Yun. Hello po. Order. Kagawad Stephen Silos. Siya po ang committee chairman ng health. Kagawad Matia Pindang, siya po ang budget. Kagawad Henry Rodriguez, siya po ang transportation. Kagawad Dennis Birdie, siya po ang environment. At ang aming dalawang kagawad ay merong masamang pakiramdam ni Kagawad Nora, siya po ang senior citizen committee. At si Kagawad Naida, ganun din. Meron din masama ang pakiramdam. At syempre, kasama pa natin dito ang mga personnel. Treasurer, si Kati Katubay, tsaka yung Secretary Jumar. Ayun, hello po at welcome po sa WhatsApp. Nawa po kayo ay talagang maitulong at talagang well supported at suporta natin dito sa ating Kapitan Abog. Mula po dito talagang sabi ko parang i-close ko po si Treasurer. Ang ganda ng bag parang pakiramdam ko ay iba talaga ang tindigan natin. Kap, tanong lang po natin kasi I'm very curious with your background in the military. Ito po ba, ano yung nakatulong? Ano po ba yung mga konsepto at disiplina na na-implement ninyo from your military background to leading the people? Well, number one yung security. Yun po ang nagbigay sa akin ng experience na itinuturo ko sa aking mga kasamahan, lalong-lalo na sa mga tanod. Din, yung tinuturo ko rin yung discipline dahil yun po ang pinaka-importante sa lahat. And respect, pagrespeto sa kapwa. Dahil yun po ang pinaka-importante sa bilang ikaw ang namumuno. Oo. Napakahalaga po nito. At syempre, bilang namumuno, parte nito yung support system na meron tayo. Sa comment sections, grabe po yung mga supporters natin. Unahin na po natin ang pagbati po mula sa Lupon. Si Lupon Lolit. Ayan, Queens West Lupon Lolit. Sabi po ni Mark Abias, what's Kap na? Kap Jaime Abog. Good afternoon po, Kap Abog. Sabi naman po ni Zenaida Piodo. What's Kap Abog Jaime? Sabi po ni Maricel Triguero Plandano. At ito naman, hindi ito nagpatalo talaga. Sabi po, good luck mahal ko, smile ka lang. Grabe naman ho talaga. Sabi naman po ni Ma'am Maridel Abog talaga naman po. Ayan. Opo, go Kap Abog. What's Kap na? At syempre shout out na bumati ng good morning sa ating kahit afternoon na talaga. Ang nag-iisa po nating live audience ngayong araw na ito, si Ate May. Kung gusto niyo hong manood ng live dito po sa studio, paalam daw po kayo sa boss ninyo. Shout out po sa atin pong mga live audience at live viewers ngayong araw na ito. Kap, naniniwala tayo that your service, sasabihin natin nabanggit niyo kanina, kinukumpara, may comparison back when you were the first kagawad and now that you're the barangay captain. How does it feel na ngayon na nakaupo na kayo bilang kapitan at pinaninindigan na ninyo ang services na meron kayo? Bilang ako ang naging kapitan, talagang pinanindigan ko na talaga na ang lahat ng mga gawain ay talagang si kapitan pa rin talaga ang maninindigan. Kahit anong mangyari dahil si kapitan. At siyempre sa tulong ng aking mga council, nagiging powerful kumbaga. Dahil siyempre sa kanilang mga binibigay na advice, mga tulong, kaya ang kapitan ay talagang lalong nagiging matatag. Ayun, salamat dun, Kap. Dahil pag-uusapan natin ngayong araw na to, Kap, yung mga services natin, I'll be frank, kasi marami po akong mga kakilala o nakadaupang palad in the military service, in the perspective ng kanilang paninilbihan. At madalas, hindi naman po natin isinasantabi, pero madalas nako-compromise kasi kapag military personnel nga, yung physical operational combat ang meron tayo, Kap, tama? And syempre, as Kap, hindi ba naging challenge yung ating health services na hindi ba natin napabayaan for our community members? Hindi ba nagkaroon na kasi ang background ni Kap ay military, so sa health service medyo lesser yung ating service na naibigay sa mga tao? Or same lang, o mas lalo pa nating pinaunlad? Mas lalo pang pinaunlad kasi yung aking experience ay yun po isinishare ko rin sa kanila.
at saka yung sa akin din mga natututunan sa mga training, sa mga seminars, doon ko po ina-apply para sa ating mga constituent. Yun ang pinakamahalaga doon, Kap, na hindi talaga naging hadlang. Sasabihin kasi nila, no, baka mamaya may prerogative in mind na si Kap na, on the peace and order lang tayo nakafocus. But no, kailangan buo pa rin ang serbisyo natin sa taong bayan maibigay. Napakalaga po nun, Kap. At gusto kong malaman, Kap, ano po mga services sa health ang usually in-offer ninyo? Number 1, yung feeding, medicine, yung vaccination, Yun ang mga usual na ano natin. usual. From here, Kap, gusto natin malaman, kayo po ba, ayan, kagaya ng nasa litrato ngayon, you do free provisions ng medications, ng medicines natin, ano? Also, you do feeding programs. Ayan po. Parang ang sarap ng pagkain. Ano kayong ulam nila dyan? Ano? Ayan, maano ulam. Yan nga ang sabi nila. Pero Kap, doon po sa perspective na yan, malaman na lang natin, yung fundings ninyo, nag-allocate ba talaga kayo ng fund for the medications and medicine provision? Meron po kaming allocation ng medicine. Importante kasi yun na malaman ng taong bayan, Kap. Ano? Po. Every year. Every year, nag-allocate kayo. Sapat ba? Kulang talaga. Kulang? Kasi actually talaga, kinukulang dahil sa maraming constituent at ang aming era ay hindi talagang gaano kalaki. Yun naman ang realistic na challenge talaga sa atin. From the pagkukulang, Kap, ano yung usual na solution natin? Minsan humihingi kami ng may tulong din ang SK. Humihingi rin kami ng tulong ng mga nagdo-donate, nag-sponsor. Meron din kasi mga LGU na lumalapit sa amin na nagbibigay ng tulong regarding dyan sa mga pre-medicine, vaccine. Talagang hinihingi na natin ng tulong. Napaka-importante talaga nito, Kap. Usually, may mga donors ba kayo na regular na nagdo-donate sa inyo? Meron po. Mga sponsors natin, mga private individuals, private groups, mga NGOs natin. Kasi importante po talaga, ang laki ng challenge ng mga kapitan natin lagi sa ganyan. Kayo baka maitanong ko na rin, total nandito naman kayo, i-hot seat ko na. Yung pondo ba ninyo, yung sahod po ba ninyo, napupunta rin sa pambili ng gamot? Actually, yung aking sinasahod ay hindi na kakamtan ko. Yan ang gusto ko, no? Very honest si Kap. Napupunta lang sa mga tao. Yan ang, kumbaga, di ko na lang inaalintana. Ang mahalaga sa akin na bibigyan ko sila ng tulong. Yun, doon ako natuwa doon sa sabi ni Kap, yung sahod ko, hindi ko na nagkakamtan talaga. Hindi, nami-miss na daw ni Kap yung sahod, hindi niya nararanasan yung sahod. Sana po ay naranasan ng kapitan natin ang sahod. Dahil nga, yun, napakahalaga nun. Kasi, madalas sa mga kapitan natin, hindi naman para ipagmalaki na, kundi regular function na talaga natin, kasama talaga siya sa sinumpaan. Ang mga kagawad niyo ba, nag-aabono din? Parehas din, pero di ko alam sa kanila kung nag-ipit-ipit din sila. Kasi, may ipit-ipit. Mahirap din naman talaga na wala kang reserva lalo pag mag-duty kasi meron lalapit sa'yo na maghihingi ng tulong. Grabe, no. Sa comment section nga po, natutuwa po ako dito sa mga nasa comment natin. Sabi niya po, go Kap, sabi ni Tessa Garcia. Go lang Kap, suportado ka namin. Sabi ni Violeta Ong Kahayon. Ayun, go lang Kap, suportado. So, Ma'am Violeta, baka daw po meron pa kayo dyang extra. Pang-abono din sa mga programa natin. Nasabi naman ng isa po, sabi po ni Matea Pindang, go lang Kap, nasa likod mo lang kami. Asan ka, Ma'am? Baka nasa likod ng studio si Mama, Nasa likod daw ni Kape. Abay, natatakot tayo. Iba talaga. Hindi pala nasa likod, nasa gilid pala talaga, Real life. Gandang hapon po sa inyo. Sabi naman po ni Alfuerto Arlene. And good afternoon din po. At mula dito, Kap, kasi sasabihin natin, health services wise, importante yung rescue natin. Hindi lang yung rescue, yung ambulansya natin. Kamusta po? May available ba kayo, Kap? Yes po, yung aming ambulance talagang nakakalungkot nga kasi medyo matagal ng panahon, kumbaga ilang dekada na, sirain na. Pero talagang tuloy pa rin ang aming maintenance dyan dahil yun lang po ang aming ambulance na aming ginagamit. Sabi ko po nga, pag nag-ooperate ng malayo, pagbalik sira kasi na siya, kumbaga matagal na siya sa ilang dekada na. Kaya ang aking nais talaga na magkaroon na rin kami ng
fund na tungkol dyan sa ambulance para makapagbigay kami ng magandang serbisyo sa aming mga mamamayan. Napagplanuhan niyo ba yun, Kap? Pinagpaplanuhan niyo ba as of now yun? Kasi kagaya ng statement ninyo, no, matagal na po yung ambulansya na meron tayo. Ay dekada. Kailan pa ho nabili yun? Ay kung sirain na talaga. Kasi kahit kami po sa himpilan namin, talagang yun din po na-observe din po ni Mayor Strike na ang ating mga ambulansya ay kailangan na magkaroon na ng upgrading ng mga ambulances, paramihin, paayusin ang ating mga vehicles na banggit sa meeting ni Mayor Strike. Sa inyo, Kap, pinagpaplanuhan niyo ba yun na mag-purchase o kaya ba o ano bang problema natin? Ba't hindi tayo makapag-purchase ng bago? Actually talaga yun ang talagang aming plano pero hindi kaya sa aming budget dahil ang aming EIP ay umaabot lang kami ng 2 million mahigit. So ang sasakyan na ambulance na kagaya ng yung NB350 ay mabigat mahal, sobra pa maabot ng 3 million. Yung kagaya ng Kagawad Birdie Service, palagay ko mga 3. So kulang ang aming talagang EIP. Pero yung talagang aming first priority sana dahil yun talaga ang pinaka-importante sa barangay. Aba, Pangalawa yung aming fire trucks. Yeah. Dahil yung aming fire truck talaga ay mga luma na rin pero under maintenance, patuloy po namin mini-maintain para magamit pero ang hangad ko talaga na magkaroon na talaga kami ng mabago na rin. Yun po ang aking pinagpipray na sana po mayroong mag-donate dahil hindi talaga kaya sa aming budget dahil maliit lang aming era. Abay, salamat dun sa honesty nyo, Kap. Nabanggit nyo pa talaga yung pinaka-total fundings ng inyong budget. Bay, maliit lang talaga kapag ginano natin sa ambulance tsaka sa fire truck. Kaya kailangan talaga natin ng tulong coming from this. Abay, hindi naman po kami nanlilimos. Ito ho'y pinapangarap natin para mapagsilbihan at mapagserbisyohan pa natin ng taong bayan ng mas maayos at mas mabilis. Abay, oo nga. Kasi ang dami sa Facebook may mga nagte-trending nga na hindi available ang ambulance. Walang gasolina. Walang gasolina. Sa inyo, Kap, ganun Yes ba? po, nangyayari po yung sinasabing walang gasolina kasi ang aming allocation ng gasolina ay hindi dahil sa lagari ang sasakyan, ang aming allocation ay hindi naabot ng 1 buwan. Oh my. So, lalo ngayon dahil mataas ang presyo ng gasolina, ay hindi talaga naabot ng 1 buwan na. Ano pong solusyon ninyo, Kap? Ang aming solusyon ay bawasan ang sasakyan. Hindi kami kasi para makasurvive sa 1 buwan. So, ang aming sasakyan dati 3, 4, ngayon 2 na lang. Tapos ang priority natin ay yung ambulansya. Ang priority ambulance. Pero kulang pa rin talaga. Kaya realidad talaga ng mga barangay, yung totoo talaga na walang naubusan talaga ng gasolina. Pag ganun ho, at hindi available. Kasi hindi naman, sorry sir, kasi hindi naman kami pwedeng mag-advance sa buwan. Kung halimbawa, buwan ngayon ng May, hindi kami pwedeng mag-advance ng buwan of June. Kaya napakahirap ng budgeting talaga natin. Baka mamaya ma-interview natin si Tres, talagang sabi nila, tignan nga natin, ano bang sistema at ano bang pwede natin makuha from this. Baka si Tres na ho ang mag-aabono. Talaga naman, napakahirap po. Nagiging kamukha ko tuloy si Malupiton dito sa angulo na dumila pa ako. Hindi po, ayun. Mula po dito, Kap, kasi ang laki ng challenge talaga. Kasi yun nga sabi ng mga nasa audience po natin, kami nga yun na doon sa nagkaroon kami ng issue hinggil doon sa, nakapag-release po ba kayo ng official statement? Nakausap at nakaugnay niyo po ba yung nagreklamo sa inyo na Nag-viral? Opo. Nakausap. Nagkausap naman ho. Oo. Kailang ang kasi nila parang yung pangyayari parang talagang It was coming from the end of the negative na natin perspective. Pero at least nag-reach out pa ang barangay. Pero from here, Kap, kasi usually kapag hindi kaya ng barangay, kino-coordinate natin sa city government, tama po? Sa 161 po. Nagawan po ba natin ng paraan na ma-coordinate yung kanilang pangangailangan? Yung time na yon ay talagang bibigyan sana namin sila ng alternate dahil meron naman kami naka-reserve na patrol. Kaya lang
nung ino-offer na namin ang patrol, sila ay tumanggi na. Okay. Oo. At dahil sa sobra na talaga, nag-viral na talaga, dumating na nga rin si Tulpo. At sinabi ko ang katotohanan na talagang ang aming truck, ang aming ambulance ay talagang sira. Ayun ho. Pinakita ko na ang aming sasakyan talagang luma na, tapos siyempre wala pa kaming mga ibig sabihin yung budget. Nag-abono muna si Kapitan hanggang ipinagawa ko yung sasakyan. Ay, kasi hindi pa naman naayos ang budget din. Sa ngayon nagagamit naman namin ambulance, kaya lang sinasabi ko nga na mahirap na talaga. Mahirap na kasi siyempre may kalumaan na. Opo. Kaya hindi na masyadong pagkakatiwalaan ng malalayo ang baka itirik pa ang emergency situation. Abay, mahirap. Napakahirap po nun sa mga audience natin, sa mga viewers po natin ngayong araw na ito. Napakahirap po talaga nun. Lalo sa amin, kailangan po talaga every now and then chine-check po ang lahat ng ambulansya at kaya nitong tumakbo ng malayuan. Dahil kapag po hindi po ito na-check na maayos at pinago, kami pa rin po ang masisisi kapag tumirik, nasira sa daanan, tas emergency situation. Abay, alam niyo ho ba mga Bacoreño, talaga hindi po kami nagpapatakbo ng ambulansya kapag wala pong aircon sa likuran, dahil ang pasyente ho ay hindi magiging comfortable at hindi magiging conveniente ang kanilang biyahe. Yun po ang mga kinoconsider natin dito mga Bacoreño. Kaya kung gusto po ninyo, ay meron po kami doon, halimbawa kagaya sa amin, may service kami para sa mga office personnel, walang aircon, nakabukas lang ang bintana, kung gaano kainit sa labas, ganoon din kainit sa pwede ho, wala hong sisihan. Pag mga ganong klase ng bagay, di ba? Para po sa inyo yon, yung comfort. Kaya naman po nananawagan din tayo, baka po merong may mabuting puso na makapag-donate ng ambulansya po. Mababang loob, wag naman po yung laman loob yung mababa, mababang loob para nang sa ganun po ay makipag-ugnayan po kayo sa Queens Row West. Kailangan po nila talaga ng tulong. At syempre, kailangan din po ng coordination and collaboration from you at sa ating community members. Pero kung sa lungsod ng Bacoor, magkataon pa ay why not? Magkaroon ng opportunity. Si Cap BJ po, Cap BJ Aganus ay nanonood po sa atin. Hello po, Cap. Good afternoon po. Ayan, po. Kung kailan ako nanawagan ng ng may magdo-donate, Cap BJ, hello po. Hindi naman si Cap BJ po yung pinariringgan natin. Pero baka po, yung iba nating mga may mabababang loob at may mabuting puso na po pwede pong may makapag-collaborate for possible mechanisms on this. Para naman may pampalag din ng Queens Row West sa panahon ng sakuna, sa panahon ng rescue operations natin. Napakahirap kapag wala tayong ganong klase na equipment for that. And inamin naman ho ni Cap na luma na talaga at sirain na po ang kanilang humaba usapan natin sa health service kasi doon palang challenge na, but you're making it possible. Ginagawa ng paraan, di ba? Inuusad, ginagapang, kinakayod para maibigay sa ating mga kapwa Bacoreño. Kap, pagdating sa mga kabataan natin, kasi part din sila ng ating somehow community and social services coming from the health, from the youth. Ano po yung mga programs na meron tayo coming from the SK at coming din po sa ating barangay? Mga sports po ang usual meron tayo. Meron din silang mga program na tungkol sa mga magdi-distribute ng office supplies. Apo. Din school supplies. School supplies, napunta sa opisina yung mga bata, tuloy Pero may feeding programs. Meron po tayo, sila kagawad, merong inputs, may insights, Ano pa pong mga usual programs? Baka pwede natin, kagaya po ng nasa litrato natin ngayon. Ito po ay school supplies distribution. Mula po kay SK. Si SK wala ngayon, Wala. May ano nararamdaman ni SK ngayon? Busy ata si SK. Busy ang SK natin. At dahil wala po ang SK natin, pagchichismisan po natin si SK. Hindi po. Kamusta naman, Cap? Kasi, di ba, importante na harmonious ang relationship niya with SK. Yes. So, how's your relationship with the Sangguniang Kabataan? Okay naman. Maganda naman ang aming samahan. Kung meron naman akong mga patawag, nandyan sila. Tumutulong din sila sa lahat ng mga activities. Opo. Cap, honestly kasi may mga kapitan tayong iba din ang pagtanaw. Kayo ho ba nakikialam sa budget ng SK? No. Ayun. Importante talaga yon. Nabibigyan din natin sila ng freedom. Pero kinokonsulta po kayo? Yes po. Dumadaan pa rin sa amin yung kanilang mga proyekto. Pinagbibigay alam kung ano man ang kanilang mga activities, ano man dapat nilang gawin. Dumadaan pa rin sa council.
Ayun, napakahalaga po nun. Hindi po para pakialamanan, kundi para ikonsulta kung ano ba yung tatahaki ng ating programa. Kung naaayon pa ba to sa goal at sa objective natin sa ating barangay. Kasi baka mamaya, different yung ating alignment ng objectives and goals. Yung mission at vision natin sa barangay. Mahirap po yun. Hindi natin nakaka-capture yung ating community members. Diba? Gano'ng karaming kabataan sa inyo, Kap? Nasa ano ba? Mga 3,000? Gano'ng wala naman po. Hindi lang. More or less 4,000. Ang mga senior citizens po natin, Halos parehas. 3,000. Nasa 3,000. Around 2,000 ang mga senior citizen natin. Ano? Si Kap po ba ay malaman na lang natin? How young is Kapitan Abug? Ano talaga? I'm 59 years old. Ayun, kita nyo na ho. Next year. Happy birthday, Kap. Sana ho ay next year. Dito ho kayo mag-birthday celebration sa studio po natin. Nagulat tayo may birthday, may catering dito, no? Po 60th birthday. Baka maimbitahan pa na yung buong mga nanonood dito, mga supporters natin, ano? Sabi na talagang napakahalaga po na tinitignan natin yung perspective ng kabataan, ng seniors natin, ng vulnerables natin, ng PWDs natin. From here, Kap, may panahon po ba na nasabi niyo sa sarili niyo na buti na lang talaga naging kapitan ako? Or may time ba na sana naging private individual na lang ako? Hindi ko kasi masabi yung ganyan. Kaya lang, ibig sabihin, parang ang iniisip ko talagang parang Diyos din ang naglagay sa akin dyan. Dahil sinasabi nga ng aking mga kapatid na bakit ka pa pupunta dyan sa politika? May pension ka naman. Magmamakahirap ka pa. Mm-hmm. Pero parang hindi ko yan inalintana yung salita na yon. Dahil ang aking nais, parang gusto kong maglingkod sa barangay. Mm-hmm. Kasi nakasanayan nyo, Kap, ano? Opo. From your military service. Ang haba ng inyong naging extensive din talaga ang inyong military service. From there, parang nasa sistema nyo. Hindi maiwasan. Parang feeling ko kay Kap, mas magkakasakit si Kap kapag nakatenga sa bahay at walang ginagawa. Ano? Yes po, kasi actually talaga ang aking routine, kailangan ko talaga mag-exercise every day. Imagine Dahil niyo. pagka hindi ako mag-exercise, parang tinatamad ang aking katawan. Abay, napakaganda nun, ano, mag-exercise. Ano pong exercise niyo? Maging kapitan. Napakagandang exercise. Stressful exercise. Ano, ang pagiging kapitan, everyday, ginawang exercise. Ang pagiging kapitan, alam niyo po yun. Marami kasi hindi nakikita yung imahe ng kapitan natin na nagsa-struggle din. Admittedly, yung mga caps natin, upon interviewing, I'm on the 28th barangay captain right now. Alam mo yun? Nakikita ko na gustong-gusto nila yung ginagawa nila. Pero sa mata nila, yung kanilang physical tiredness, napapansin na pag inabuso mo din ng physical na body mo, iba din ang ibabalik talaga sa'yo. Pero yung heart, talagang nakikita mo porsigido ang kapitan natin na ibigay ang lahat sa ating mga constituents. Mula dito, Kap, pag-usapan natin yung usapin ng kalinisan. Off-cam kanina, sabi ko, Kap, yung mga priorities ninyo? Kapag walang ginagawa sa barangay, o kaya hindi busy ang barangay, imposible po kasi walang ginagawa sa barangay. Mali pala ako doon. So, pag hindi po masyadong busy sa barangay, at kayo kumbaga leisure time o kaya lee time. Alam niyo 'yon, yung mga andi dito lang si Kap, pero walang tao, walang bumibisita. Para nasa bakasyonan lahat ng mga kabarangay natin. Ano po ang usual na pinagkakaabalahan ninyo? Nabanggit ni Kap kanina, tumingin sa paligid at alamin yung kalinisan ng ating buong barangay. Imagine mo yun. Anong amats yun ng isang kapitan? Ang tignan yung kalinisan ng barangay at environment. Sa totoo lang, Kap, ano po bang mas mahirap ayusin? Yung sistema ng basura o yung disiplina ng tao? Disiplina ng tao. Dahil yung mga hindi natin alam ang kanilang mga kaisipan Kahit sila ay nasa mali, talagang mahirap pa rin ituwid yung kanilang paninindigan. Kaya sabi ko nga, kung sa basura ay napakadili lang linisin, pero ang tao talaga, mayroon talagang mahirap makontrol sila. Kasi iba-iba ang isip ng tao. Umabot na ba sa point, Kap, na alam niyo yun, out of, hindi naman anger, pero yung out of the undisciplined
na prinsipyo ng mga taong bayan natin, abay talagang napagtaasan nyo na sila ng boses. Paano nyo po pinagsasabihan kapag ayaw sumunod? Sasabihin nila, military background si Kap baka mamaya magulat kayo, wag namang mangrat-rat, pero wag naman. Pero yung mga ganong klase ng bagay. Napaka-diferensya talaga sa military kasi sa military talaga kapag hindi ka sumunod, may mga sanction ka agad. Minsan may mga parusa ka agad. Minsan minamasi-masi. At talagang disiplina nandoon. Pero pag dito sa civilian, talagang kailangan maging mahaba ang pag-uunawa mo. Hindi ka maximum tolerance. Hindi ka pwedeng, kahit galit ka na, pinapakita mo pa rin na pinakikisamahan mo pa rin sila na hindi ka magpakita ng masama sa kanila kasi ang nangyayari maano yung focus ng ang sarili mo. Pangit naman din talaga na sisigaw-sigawan mo sila. Kailangan kung gustong pagalitan sila, kailangan sa ibang paraan talaga. I-ano mo na lang mag one-on-one na lang kayo, wag na lang ipakita sa maraming tao. Talagang napakahirap na sa isang military background, barangay captain. Talagang yung level ng tolerance mo, totoo naman po yung talagang masi-masi ka talaga sa militar, Wag ka sumunod, abay talagang makikita mo kung anong hinahanap mo. Pero sa taong bayan, maximum tolerance. Minsan abusado na, ikaw pa yung, sige na, ang cute-cute mo, sarap mong kurutin gamit ang nail cutter. No, di ba? Abay, gusto mo na lang talagang pisilin gamit ang nail cutter No, nako. Nagtatapon ka pa rin dito ng basura, Di ba? Kasi even sa comment section, sabi nga ng mga tao po, Cap, go, Cap, good job. Former military si Cap, kaya sanay sa hirap yan. Abay, alam po natin na sanay sa hirap si Cap, pero wag naman ho nating pahirapan. Talaga naman. Tayo po ay tumulong sa pagpapagaan ng buhay ng ating community at ng ating barangay. Kung pahihirapan din ho natin si Cap na parang kala mo military training ito, baka yung maximum tolerance naman ay maabot natin doon sa aspeto na ano ba talaga ang pasensya na meron tayo. Ipagpapasa Diyos na lang kayo. Kanina, very prayerful ang ating kapitan. Kasi natatanong ko kanina, ano yung conflict resolution na ginagawa ninyo? Minsan talaga usap. Sabi ni Cap yun Tapos sabi ni Cap, pag wala talaga, pag panalangin ko na lang. Di ba? Tama po yun, Cap. Pinagpipray nyo na lang. Yes po, pagka hindi kaya na, Diyos na ang Diyos na ang bahala. Lord, kunin mo na ho itong mga kaaway ko na ito. Talaga namang ayaw tumigil at itong mga walang disiplina na tao na ito. Hindi, kakaiba po. Pero, di ba, sa Senado, prayerful ang mga tao natin. Di ba? So, yan. Sabi naman po ni Maricel Triguero, Plandano, maunawain yang Cap namin. Opo, talaga namang maunawain, pero wag niyo naman po sagarin. Di ba? Pero salamat po. Nagpapasalamat tayo sa ating kapitan, sa mga kagawads natin na inuunawa lahat ng sitwasyon. Sa panahon ng sakuna, pero sa panahon ng emergency din, inuunawa ang sitwasyon. Pero still, dapat meron tayong discipline na ini-instill sa ating mga constituents. Kamusta naman, Cap? Anong effective way ng pagko-collect ninyo ng basura as of now? As of now, yung napakaganda ang epekto dahil malinis ang aming barangay dahil 2 times a week hinahakutan kami ng truck na galing sa city government. So ibig sabihin, Cap, kasya na yung truck mismo sa mga sa subdivisions niyo? Yes po. Kasi bago naman sila nagsimula, in-inspection muna ng taga-Sinro. Tapos kung kaya ng maliit, kaya ng malaki, kasi meron naman silang malaki, merong maliit. So walang naging problema. Sa ngayon, napakaganda ang aming ang paghakot ng truck. Pero pa rin, may kalat pa rin ba sa paligid? Hindi maiwasan? May mga makukulit pa rin ba? Pag may makukulit, Cap, ano usually pa ang ginagawa natin sa mga makukulit na ang oras ng pagtatapon at pagpipick up ng basura ay hindi sinusunod? Actually, talagang pinapatawag namin sa barangay. Kung meron man siya mga gamit, kinukumpiskit namin. Kung hindi na talaga pinapapakiusapan, yung matitigas na talaga, kinukumpiskit namin. Tapos, pinapangaralan na huwag ka naman magtapon dahil siyempre napakalinis ng ating daan. Tapos, tatapunan mo lang.
Napaka-surprise naman sa kalsada kung nakikita natin na malinis na. Kaya nga sinasabi ko nga sa aking mga kabarangay na sana wag naman sila magtapon dahil meron naman tayong truck 2 beses sa isang linggo, Huwebes at saka Linggo ang hakot. Wag naman nila magtatapon pa sa kalsada. Ilagay na lang nila muna sa sako, din pagdaan ng truck ay ilabas na nila. Kaya yun nga ang inaano ko sa mga tao diyan na lalong-lalo na meron doon aming project na lugar na binabaha na nakikiusap talaga ako na wag naman nila itapon ang basura sa creek. Ilagay nyo lang sa sako dahil ang truck naman ay nahakot naman ng regular. Sana magpadisiplina na po tayo diyan dahil ang ating kapaligiran ay malinis naman. That's a no-no talaga sa atin. Lalo yung mga nagtatapon sa creek talaga naman. Hindi ho porke madumi, maliit na, makipot ng ating creek ay aabusuhin din natin na siya na rin tayo magtatapon doon. Lalo yung mga plastic, plastic ka na, tapos plastic pa yung tinapon mo. Very good ka talaga. You live in a plastic world. Buti ka pa kinakaya nyo. Siguro kung ako naging kapitan talaga, marami din akong makakaaway talaga at hindi ho tama. Buti ho talaga yung pasensya ninyo, Kap. May mahaba-haba ang PC pagdating sa ganyang bagay. Sabi sa comment section natin, mabuhay ka Kapitan Abog. Sabi po, ay maunawain nga yan. At sabi, ni Ma'am Maridel, go, 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 mahal ko. Dang sweet naman talaga. Ako ho naiinggit. Pag ho ba Kapitan, maganda ang love life talaga, Sabi ni Ma'am Maridel po, hello po Kapitan. Talagang, ang sweet naman talaga kahit sa comment section, go, 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 mahal ko talaga. Sana din may nagko-comment sa akin ng mga ganun, Wala Ang sasabihin pa sa akin, mga katanungan na ang hirap sagutin po, Sabi, maganda ang collection ng basura dito sa Sunvar twice a week. Sabi po ni V. C. Buer. Napakahalaga po nun. That we also acknowledge yung changes at progress na meron po tayo sa ating barangay. Kap, pag-usapan natin ang disaster preparedness. I hope you're ready. Sa panahon po ng sakuna, gaano po ba kahanda ang inyong barangay at ang evacuation center? Ilan po ang available na evacuation center sa inyo? Ano pong measurements ang ginagawa ninyo at mechanism ang ginagawa ninyo kapag may sakuna? Kapag mayroong sakuna na paparating ay ang aking mga tauhan, lalong-lalo sa council, ay nagkakaroon muna kami ng briefing. Pinagplaplanuhan namin na just in case na mayroong paparating na ganitong bagyo, ay nakaready na lahat ang aking mga tao. Din ready na rin ang mga sasakyan para sa rescue. Din yung evacuation center, ready na rin namin upang sa ganun maging smooth ang pagdala namin ng mga evacuees. At yung mga kagawad ko naman ay ready na rin sila kung ano mang mangyayari. Grabe, kanya-kanyang task na ibinibigay kasi ako experience ko na rin talaga dyan sa Talisay, yung dating binabaha, ay napakahirap mag-rescue pagka gabi, lalong-lalo na pag madilim. Kaya ready ko na yung aking mga tao na kahit anong mangyari, ready kayo kasi talagang may mangyayari talaga. That stand as one of the important and vital roles ng ating barangay, to provide efficient and effective response mechanism sa panahon po ng sakuna. Kanina nga lang natapos na natin ang flood simulation exercise. Mula po dito, dun ho ako nanggaling at talagang nakita natin paano ba maghanda ang barangay Zapote 1, Zapote 2. Maybe later on we can also highlight barangay Queens Row West. Kung gaano ba kahanda ang Queens Row West pagdating sa earthquake. Tignan natin, i-testing natin. Buong barangay ang ipa-evacuate natin. Tignan natin, how will they be able to provide ample mechanism of response sa ating mga kapwa Bacooreno? Kasi yun din ang inaantabayanan ng mga tao. Ang dami ho nangyayari sa atin ngayon, diba? As we can see, we can observe, we can watch, we can view live. Yung sunog lang, yung collapse structure lang, at ang dami sa atin, even yung mga bashers natin, ang daming mekanismo ng ginagawa. Bakit yung mga BFP pa isa-isa lang ang kuha ng hollow blocks? Tapos
parang ang ang kukupad daw. Sa mga drill daw, ang bibilis natin, bakit daw. Diba, inaaral po kasi ito. At sa pag-aaral, dapat merong level of expertise na dapat nating antabayanan. Kayo ba, Kap? Ang mga team nyo ba ay ready? Trained ba sila? Capacitated ba sila sa panahon ng sakuna? Yes po, ready po sila. Pagdating sa sakuna. Yun ang no? Ano hong klaseng sakuna ba yan? Sabi nila. Ano ho bang klaseng sakuna ito? Ito po yung mga talaga nakikita natin na nararanasan, At paano po kayo nagkakandak ng, kayo, Kap, sa inyong sariling kapasidad? Syempre, may mga invested kayo ng mga equipment. Ayan, kagaya niyan, ang lalaki ng flashlight, Kung iilawang kita tapatan kita, ewan ko lang kung di ka mabulag talaga niyan. So, ang lalaki ng flashlights, meron kayong trauma bags with you, your spine birds with you, meron din po kayo available na megaphone. Ito po yung mga equipment na meron kayo. Kayo po ba may generator na, Kap? Wala pa po. Wala pa rin. Kasi napaka mahal din talaga ang generator. At kung titignan po natin, susumahin natin, maliit lang ho ang pondo kung sa AIP natin kukunin ng 5% to 70%. Pero napagpaplanuhan naman, pinapangarap natin magkaroon ng mga ganyang klase ng bagay. Pag ganyan, Kap, halimbawa, kayo hindi naman masyado binabahabog ba sa Queens Robes? Parang hindi naman masyado. Isolated lang. May isolated areas lang talaga kayo. Pero magkataon ho ay ilan po ang available na evacuation center ninyo, Kap? Naka-ready po yung aming covered court sa harapan ng aming barangay. Covered court? Oo. At saka yung aming barangay hall, kung sakasakali, kailanganin talagang para rin sa kanila yan. At saka ang aming lumang barangay hall, pwede rin. At least meron po kayong 3 na po pwede mapag-accommodate. Isa sa mga bagay kasi na kanina ino-observe natin, yung mga signages ng facilities natin? Kompleto ba? May comfort room ba dun sa evacuation center ninyo? Meron bang nakalagay, naka-assigned na couples nest, breastfeeding area, yung kitchen, community? Nauna talaga yung couples nest, Hindi naman ho. Pero ito po kasi ay mga part ng facilities ng camp coordination and camp management. At ito po mga facilities na to, even the recreational area, it provides safety netting sa ating mga Bacooreno, lalo na sa mga kabataan na mawawala at madidisplay sa kanilang eskwelahan, magkataon na magkaroon ng malaking sakuna. Kap, sa scale ng 1 to 10, gaano na po ba ka-safe ang Queens Row West at bakit? 1 ang pinakamababa ka pa, 10 ang pinakamataas. Nagingitian itong mga natin, Ano nga? Gusto ko, alam mo po, sa interview ko na to, ngayon lang ako natuwa kasi consultative si Kap, anong boto ninyo? To? Parang nasa Senado tayo. Wag naman may mag-walk out sa atin, kasi, talaga naman iba na rin talaga. Ano muna? Level 8, 9, ganon? Ayun. Nagkakasundo ho ba kayo? Baka may mag-walk out. Wala mag-walk out. Okay. Pagkasunduan niyo ho yan na maigi, mahirap na ang mga at nakakancel na a-adjourn ng meeting, baka ma-adjourn ho tayo dito, Wag naman. Pero magkataon, ang tanong natin, bakit po at around 8 to 9 yung inyong safety net? Ang taas nun, Talagang masasabi ko kaya kong matulog sa kalsada. Ganun kaligtas. Yung 1% ay talagang yung mga pasaway na lang na pakunti-kunti dyan. Kasi actually talaga pagdating sa amin sa kapaligiran tungkol sa peace and order ay talagang di ko naman masasabi na perfect, pero talagang as in talagang tahimik. Tahimik talagang community ninyo. Hindi ho ba marami lang sa inyong bakit ba tahimik usually? Laging tulog? Laging puyat? Ba? Hindi naman ho. Tahimik talaga. Harmonious po ba? Yes po. May regular na ikot kasi ang barangay. Yes po, opo. Dahil yung sa aking mga tanod, talagang nakikita talaga na napakahirap ang kanilang serbisyo, pero palagi silang paikot-ikot. Ayun, si Kagawad. Sige po, Kagawad. Share with us your inputs. Ayan. Yung curfew po at 10. So nag-iikot na po yung mga tanod po natin yan. Then 2 a.m., yun po uli, meron po uling ikot na robing para po ipasunod po yung ordinansa
tungkol po sa minor, curfew for minor, Mhm. sa Bichoke na lumalampas po ng oras na 10 o'clock above. And yung pag-inom po ng alak sa labas po na Akala ko tubig lang eh. Pinagbawal. Hindi at naman alak. nakatulong po sa amin na malaki at pasalamat po kami kay Mayor Shrek Revilla dahil po sa Bayanihan Patrol. Bay, napakahalaga po nito. Gusto natin malaman, Kap, marami ho ba kayong nasisita sa video okay? Opo, pero nasunod naman sila pagdating ng oras. Yun ang pinakamahalaga sa atin. Baka kasi mamaya may magkomento dito, no? Yung kapitbahay namin, dang-ingay. Lagpas alas 11, lagpas alas 12 na minsan. Nasisita naman ho. At nasunod naman. Kasi yun ang pinakamahalaga. itong Bacoor Bayanihan Patrol, ito po ay napaka-effective dahil ang mga tao ay talagang nadidisiplina. Dahil magaling yung pinakalidma ng pulis dahil talagang kinakausap sila ng maayos. Grabe. Na kapag sila ay umulit, binibigyan sila ng warning. Tapos hanggang pangalawa at sa bagay wala naman umuulit na. Kinoconfiscate sila. At saka kapag ang barangay host ay meron silang oras ng Uplan Galugad alas 8 ng hapon, gabi. Then sinisita nila yung naked, yung nagpakahubad. Then yung drinking, nagiinuman sa kalsada. Then yung mga open pipe. Yung mga drunken master natin dyan. Then pagdating ng mga alas 10, pinapa-implement na naman yung curfew for minors, bidyoki, at saka yung mga nagiinuman din sa kalsada. Mahalaga na binibigyan natin ng diin sa ating barangay yon. Dahil disiplina ang pinakamahalagang at essential part ng ating community harmonious relationship. At 'di ba? Sa comment section din sabi po ni Ma'am V, sabi niya, sunog, baha, tinutugunan kaagad ni Kap at council yan. Hindi lang po sunog at baha, pati po yung video okay, mga curfew sa minors natin, at pati po mga chismosa. Gano'n katotoo yun, Kap? Sa inyo pong kaso, Kap, may mga lumalapit ba sa inyong nagrereklamo na chismis? Marami ho, marami. Inireklamo ang kapitbahay kong chismosa. Bay talaga. Ano pong pinaka-common na reklamo sa inyo, Kap? Pinaka-common na reklamo ay away mag-asawa, utang. Utang, Talaga naman ang utang naman talaga. Pag utang ka, palimbawa, ano po ang settlement natin doon? Kapag nagkakaroon sila ng kasunduan minsan ng promissory. Pag hindi po nagkaroon ng kasunduan? Pagka hindi magkasunduan ay sila ay small claims. Small claims ang nagkakaroon, At kung hindi pa po magkaroon ng small claims, demandahan na agad. Talaga. Pero may mga instances ba, Kap, na from promissory to capsory? Ano yung capsory? Si Kap na lang ang nag-abono. May ganun ba? Nangyayari din yan. Dahil, siyempre para mawalaan ang kaso, hindi na pabalik-balik sa barangay, si Kap na lang mag-aabono. Kung kaya naman sa bulsa ni Kap. Aray ko talaga, sabi nga ni Malupiton. Talaga. From promissory to capsory. Kap, maitanong ko lang, kung sakaling maglalakad po ako ng hating gabi sa inyong barangay, makakauwi pa ho ba ako ng buhay? Ay, opo naman. Opo naman. Maliwanag ho ba? Yes po. Sa ngayon, marami tayong mga street lights na pinatayo. At saka, ganun din sa CCTV, meron po din tayo. Ilan po ang CCTVs natin, Kap? Ang ating CCTV ay meron 43. 30 plus CCTVs we have. Ayun. Plano pa ba natin magdagdag? Yes po. Yun po ang programa ngayon. Solar street light saka At sa mga kabarangay natin, antayin nyo. Pag sobrang dami na ng CCTV, bawat bahay may nakatutok na CCTV. Meron ho ba kayo, Kap, na mga CCTV na yung may paa, may kamay, nagsasalitang CCTV, ganon? May marami. Walking CCTVs, meron din ba? Wala naman hong mga ganon. Mga marites ho yun mga natin. May nagre-report ba sa inyo ng mga ganon, Kap? Yes po. Abay, talaga naman. Pati ba naman yun, ire-report natin?
Iba din talaga ang ating community. Pero minsan kasi, importante din yun. May mga eyewitnesses tayo. Pero minsan pati mga kwentong bayan, ano, alam mo ba, Kap, buntis si ganito, hindi pa inaamin. I mean, nakukwentuhan ba kayo ng ganon? Meron din po. Kita mo na, sabi sa'yo. Meron din talaga, hindi maiiwasan. Ito mga kapitbahay at mga talaga community members natin. Sabi po sa atin dito sa comment section, ayan, galing ni Kagawad Celso, sabi po ni Shell More, Tabigne, at sabi naman po, shout out po sa aming mga kagawad dyan. Sabi ni Maricel Plandano, for the go 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 Papa. Sabi po ni Yesa May, great job Kagawad Celso. Sabi naman po ni Sorab Barros, ano yun? Diba? Pero tingnan natin, ito po kanina nabanggit ninyo kapano, meron kayong mga maliliwanag na street lights. Ayan. Pakita po natin yung litrato natin ng street lights. Gusto ko lang hubalikan. Ito pong, ayan, gaano kaliwanag? Maliwanag din. Oo. Pero lahat po ba ng areas ninyo maliwanag na or may areas na madidilim pa? Opo, meron pang mga areas na madilim. Pero karamihan maliwanag na. At saka yung yung bagong project namin ngayon ay talagang malalakas yan dahil nasa 24 watts yan. Magdamagan talagang liwanag yan. Opo. Ano po ito? Electric or solar powered? Solar. Solar powered. Ano? Bakit kami nag-solar? Dahil talagang napakadami na rin ang nagja-jumper sa street light namin. Kaya minabuti na lang namin mag-solar para safe. Ay, marami nagja-jumper. Nako, talaga naman. Alam po natin na mataas ang kuryente ngayon. Pero that would not mean that valid naman po tayo na mag-jumper. Abay, konting disiplina naman po. Sabi ni Joji Rival, marami na pong ordinansa ang naipatupad ng aming kapitan dito sa barangay, Queens Row West. Andyan na ang one-side parking policy. Talaga? Opo, nagkaroon kami ng ordinance ng barangay ordinance tungkol sa one-way traffic policy. Dahil doon sa village home, nagkakaroon ng vice versa yung mga sasakyan. Nagkakaroon ng double parking. So, nakapag-isip kami talaga na para maging maayos at walang mangyari kasi alam naman natin yung mga motorista, mga maiinit yan sa kalsada. So, nag-isip kami ng one-way traffic policy. Grabe. Kaya yun ngayon ay yun po. Ang existing. Napakaganda naman ang flow ngayon ng traffic dahil yung iba naman ay talagang epektibo naman. Effective talaga nating nakikita. At mula po dito, sabi niya nga, mula po sa Village Homes at Magdiwang, maayos at napaispalto ang everlasting main road at napaganda ang aming barangay hall sa tulong ng ating Mayor Strike Revilla. Basketball covered court para naman sa tulong din na ang ating butihing Congresswoman Lani Mercado Revilla at marami pang iba. Good job, Kapitan Abug. Kita niyo ho yun. Hindi naman po kasi ito po ay hindi pagmamalaki ng pangalan ng ating kapitan. Pero lagi po ninyong titignan sa aspeto ng buhay at in the perspective of management. Importante po ng ating kapitan ay aktibo. Hindi po sasabihin, sikap naman, kaya lang yan nagpupunta doon. Kasi sisip-sip lang, ganito, ganyan, lang. Hindi naman ho. Kasi ito po ay pakikipag-ugnayan sa ating local government unit at sa mas matataas nating mga himpilan at opisina ng gobyerno upang mabigyan po tayo ng tulong. Gusto niyo ho ba yun? Diba? Sinabi naman ni Cap na ang budget, ang AIP ay napakaliit para sa barangay Queens Row West and that is a struggle. Mula po sa struggle natin na yun, kailangan humanap si Cap ng ways and means para kahit paano makapag-provide tayo sa ating fellow Bacoorreños. Thank you for that, Cap. Kasi we're just making it a point na maitama din yung perspektibo na hindi po sa lahat ng pagkakataon lagi tayong politika at lagi tayong, alam niyo yun, election ang lagi nating inisip. No. Tayo ay nanilbihan din po para sa taong bayan. Tama ba, Cap? Baka ako na yung mali Tama naman, sabi ni Cap. Diba? Yun ang pinakamahalaga sa atin. Actually talaga lahat ng aming mga major project ay puro ko yan talagang hiningi ng tulong sa ating sa LGU. Kay Mayor, kay Congressman, kay Governor John Vic. Abay, talagang yun ang mahalaga. Dahil hindi talaga kaya ng aming era. Kaya yung aming mga kagaya ng aming barangay hall, yan po ay galing kay Mayor Strike Revilla. Nabanggit kanina kasi, Cap, yung infrastructure ninyo, napa-aspalto ninyo, no? Oo. Grabe. Ay, talaga ang laki ng budget doon kailangan. Dati talaga ang village home at Magdiwang ay talagang rough road ang kalsada. Pero sa ngayon, wala nang rough road doon, puro na simentado.
rough face na lang po. Hindi naman rough face, yung mga constituents ba doon sabihin. Pero wala nang rough road. Talagang malinis at okay na asfalto ang meron tayo mula po sa ating mga villages na meron. Meron pa ba kayong projects ongoing at mga patuloy na nilalakad? Meron ongoing ngayon yung reblocking ng road construction sa Village Home. Hindi pa tapos. Yun po ay kay Mayor Strike Vervilla project. Pero meron pa kaming mga project na sinusulong. Ibig sabihin, inilalaban na para sa ngayong taon na hinihingi namin sa Tracy Martires kay Governor Jan. Kay Governor na po, grabe, no? Kung saan na lumapit ang inyong kapitan. Opo. Abay, kung kani-kanino na inilapit para sa inyong barangay. Kita nyo yan, ang ganda na naging progress sa inyo. Ang ganda na ng kalsada. Kasi dati po, pag napupunta nga kami dyan sa Queens Row at may dadalawing kaibigan, abay, pag maulan, grabe ang putik din talaga. Talagang pag tagtuyot, rough ang rough road natin. At kapag naman po tag-ulan, abay, muddy road talaga. Delikado po talaga siya para sa mga constituents natin ngayon, sementado na. Abay, napakapalad. Grabe po sir ang aking pagsisikap dyan dahil ang totoo talaga, pagka nagkakaroon ng project, hindi naman lahat ang Village Home pina-project, kundi by meters lang sila. Kaya dahil napuputol, pinapalo up ko na naman na ipagpatuloy. Kaya hanggang ngayon, nakumpleto na yung yung Village Home at saka Magdiwang. Grabe. Ganon din sa Astroville, sa Magnolia Street, and then sa Sampaguita Street. Yung sa road construction. Sa comment section nga natin, Kap, sabi ni Henry Foz Rodriguez, mula noon hanggang ngayon, ang ating barangay unti-unting gumaganda. Salute, Kap, Boss Abog. Abay, napakahalaga na may progress. Nakikitaan natin ng development. Nakikitaan natin ng progresibong pagtanaw ang ating mga kapwa Bacoorreño, di ba? Talagang ipakita natin kung ano yung mga programa na meron tayo. Ayan, sila Kagawad, meron din sa ating mga i-share at nais ibigay ng mga inputs coming from the projects na naitulong sa atin ng lungsod ng Bacoor. We have with us, syempre, ayan. Tignan po natin sa mga Kagawad natin kasi gusto natin, baka mamaya sasabihin ng audience natin, si Kap lang naman nakikinabang at hindi naman nakikinabang ang community. Mga Kagawad, kayo po ang hindi naman para patunayan, ano po ang mga naitulong sa atin? Developmental projects, developmental programs that we've had coming from the city coordination at even at the provincial level. Ayan. Si Kagawad. Last time nagpunta po si Boss Mayor sa aming barangay tungkol dun sa reblocking na sa Talisay na hindi natapos at nangako naman po siya na tatapusin po yun at lahat ng area na hindi pa malalagyan ng solar at paliliwanagin daw po yung area na yun. Sa tulong po ni Boss Mayor natin na talagang nagmamalasakit sa bawat Bacoorreño. Diba? That's one thing necessary that we also give credit to where it is due. Napakahalaga po nito na yung collaboration, sasabihin natin, pera ng taong bayan yan. But later, one thing that we have to ensure na namamanage po ito at napopondohan ang mga proyektong para sa tao din. Yun naman po ang pinakamahalaga sa atin, na maibigay at maibalik natin sa tao ang nararapat para sa taong bayan. Yun po ang isang bagay na dapat itatak natin sa ating isipan. Kaya mga Bacoorreño, di ba, lagi nating ina-advertise dito, maging mapagmatyag at maging mapagmasid. Hindi naman po maging matanglawi, pakuya Kim na ako, no? Maging mapagmatyag at maging mapagmasid po tayo sa mga programa at activities ng lungsod ng Bacoor. Dahil napakahalaga po that we keep ourselves engaged at we keep ourselves monitored sa mga status po ng programs natin sa lungsod at sa ating mga barangay. Kagaya nito, di ba? Not for anything else. Sabihin natin, parang bayan yan, taxpayers, we pay the due. We also pay, I personally, at iba pong mga kasamahan natin, sa government services, ay pare-parehas lamang po tayo na nagbabayad din ng ating mga dues and taxes. But later on, one thing is for sure, yung prioritization ng mga programa, dapat mailagay siya para sa kung saan dapat at nararapat na maipagsilbi sa taong bayan po natin. Di ba? Maraming salamat po. From there, Kap, dadako tayo sa mabilisang tanong. I'm sure, ready ka na. Ito po, wala nang paliwanag, Kap, ha. Kung ano yung unang konseptong lumabas sa inyo. Bawal na magpaliwanag dito. Mula po nung kayo ay naging barangay captain, ano pong pinaka-challenging na desisyon ng ginawa ninyo bilang kapitan? Decision bilang kapitan, yung mga pagbabago, yung mga proyekto na sabi ko, ito ang magiging challenge sa akin na mga proyekto. Kaya
talagang naging ano sa akin, naging challenge. Pagbabago talaga. Gaya ng mga bagong barangay hall, Mhm. din yung 3 covered courts sa Molino Parks Home, Sandbar, tsaka Queens Row West, tsaka yung mga road construction. At hindi ko rin naman ito akalain na mangyayari sa aking buhay, pero sinasabi ko lang palagi na, Lord, ikaw na po ang bahala. Dahil ito ay pangarap ko na magkaroon ng pagbabago ang barangay hanggang ako ang namumuno. Kasi hindi naman tayo palagi dito, hindi naman tayo mananatili. Ang importante, meron tayong nagagawa. Ano naman, Kap, ang pinaka-proud moment ninyo bilang barangay captain? Yun nga, yung meron akong mga legacy, lalong-lalo na yung barangay hall. Yes. Yun po, galing po kay Mayor Strike Beribilla, no, congressman pa noon. At saka yung 3 covered court na yun talagang pinaka-main event sa Molino Park Home, Sandbar, Astroville, sa Queens Row West. Din yung mga road construction sa Village Home, sa Magdiwang, Everlasting, Astroville, Magnolia Street at Sampaguita Street, din asphalt ng main road. Meron arc ng Village Home, widening ng Village Home, reblocking ng road construction sa Village Home, street signage, one-way traffic policy, MRF, street light, CCTV, at nagkaroon ng road clearing operation at sa Everlasting Street, main road, pina-implement ang 1.5 meters, lumuwag ang kalsada at dumami ang nagpatayo ng establishmento. Ayun ang pinakamahalaga Nandyan sa yung atin. Dali, Alphamart, 7-Eleven, 3G Grocery, Pure Mart at iba pang mga establishmento nandyan. Which we see and we totally agree on dun sa mga aspeto ng ating developments. Kap, ano pong mga usual na tawag sa inyo ng mga residente natin? Sa akin, hindi ako nagpapatawag ng Kap kung pupus. Ayaw ni Kap ng Kap pala. Normal lang. Pero yung iba talaga, Kap. Pero sa akin, kasi nasanay ako sa aking mga kaibigan na Padi. Yung iba naman, Padi ang tawag. Kasi sa amin sa Waray, ang kumpare Padi. Padi. Ayaw niyo ho ba ng yung mga rostom, talagang action. Alam mo po, tuwan-tuwa talaga ako sa litrato ni Kap na yun. Action star eh. Hindi niyo ba pinangarap talaga, Kap, na maging action star? Ayoko, sabi ni Kap, ayoko. Ayoko nga nandito sa harap ng camera, no? Kap, ano pong mas pipiliin ninyo? Kape o tulog? Kape. Kape. Ayaw nyo ng tulog? Ba't naman ayaw nyo ng tulog? Ano bang isang payo? Isa lang, Kap, top na payo na maibibigay po ninyo sa mga susunod pang makakasama ninyo sa liderato? To the next captain, sana ipagpatuloy yung aking mga magandang nasibulan. Be transparent sa lahat ng bagay and listen to the constituent. Yun ang pinakamahalaga sa atin. Mula po dito, Kap, pipili po tayo ng 3 litrato. Ito po ay mga picture ng mga naging ex daw po. Hindi po naging ex ninyo, Kap. Sabi niya, baka mapahamak tayo dito. Ang ganda-ganda pa naman ang relasyon namin ng mahal ko talaga sa comment section. Ito, Kap. Mga pictures po ito ng mga kapitan natin ngayon. Mula po dito, Kap, i-describe nyo sila in 3 words. Bawal umulit, Kap, ha? O, sige po. Yan. Sino pa ang una natin na i-describe at pagchichismisan daw ngayong araw na ito? Hindi naman po pagchichismisan. Okay. From Mabolo. Si Kap Maniego. Si Kap Maniego po, yes. 3 salita to describe Kap. Si Kap Maniego ay talagang ito po ay mabait, masipag at matulungin. Masipag at matulungin. Ang bilis nun. Mabait, masipag at matulungin. Next. Talaga naman. From PF4.
Siya po ay magaling, Magaling. mahusay, Mahusay. at napakasipag. Napakasipag. Magaling, mahusay. Ano, Kap Zai po ito, no? Kap. Sayro. Hello po, Kap. Shout out po. Next po, Kap. Ito po. From Kaingin Digman. Yes po, si Kap Gawaran. Yan po ay taong magaling makisama. Magaling makisama. Siya po ay magaling din mag-advise. Magaling mag-advise. At siya po ay napakasipag. Abay, napakasipag. Iba-iba ng description ng masipag, masipag na masipag at napakasipag. At pinakamasipag. Iba talaga. Alam niyo talaga itong mga kapitan natin, inuutakan din talaga ako sa description eh. Masipag, napakasipag, pinakamasipag talaga sa lahat. Pero grabe naman din kasi ang mga kapitan natin. Shout out po sa mga caps natin na na-describe ngayon. Hindi naman po ito chismis. Ito ho ay pagde-describe paano talaga kayo nagsaserbisyo sa taong bayan natin. Diba? Napakahalaga po nito. At salamat dun, Kap. Kasi straightforward din. Talagang pag kayo naman ang dinescribe dito, tignan natin. Ano kaya si Kap pag dinescribe si Kap Abug? Ano bang description ni Kap Abug nung nakaraan? Diba? Aalamin natin, i-research ulit natin. Kap, pang roast. Talagang grabe kasi action man eh. Kailan na-picturean yun, Kap? Yung litrato nyo na yun? Ayun nung nasa serbisyo ako nandun ako sa Cebu, sa Camp Lapu-Lapu. Grabe ng mga 2090s? 1997. Grabe, 1997? Kapapanganak ko pa lang ata. 1997 po ako pinanganak eh. Grabe yun talaga. Kaya mataas din po talaga paggalang at syempre, malalapit din po ako sa mga caps na mga adult caps natin, yung mga pa-senior caps natin. Kasi ganyan din po ang edad ng aking parents. At talagang, alam niyo yun, iba talaga ang kanilang, di ba? Ano po yan, training? Yan po ay, nagkaroon kami ng schooling. Schooling. Mahirap, malamang mahirap ang schooling na yan, Mahirap yan, rapiling yan. Doon kami yan sa Camp Kapinpin, ay sa Daranac Falls, Camp Kapinpin, Tanay Rizal. Buti hindi kayo sumuko sa ganyan, Kap, Opo, mahaba yan, malalim yan. Yung na yan, komando. Mahaba yan, tinatawid namin yung ilog. Napakalalim yan. Di ba napakahalaga nun bilang kapitan, Ang ganda ng background ni Kap talaga natin. Kaya wag niyo subukin ang pasensya ng Kapitan Abog natin. Makikita niyo yung rappel na yon, yung rappelling at nakita niyo yung tali na yon. Itatali at igagapos kayo talaga niyan. Walang biro sa mga abusado natin dyan. Kap, isang tanong, kung meron kayong budget, unlimited budget for tomorrow, at meron kayong dream project na gustong maisakatuparan, ano po yung pinaka-desire ng heart ninyo na magawa, ma-accomplish, o maging dream project ninyo para sa inyong barangay? Sa ngayon, ang aming dream project ay talagang transportation. Pinaka-importante namin ngayon ang mobilization para makatulong kami sa aming mga barangay. Dahil ang aming mga sasakyan ngayon ay talagang may mga kalumaan na. Kaya lang yung sinasabi ko na kahit anong pangarap ko, kung hindi naman kaya ng aming budget, nahirapan po ako. Kasi sa totoo lang, ang sasakyan ay di kaya siguro, pero di ko alam kung anong magandang paraan. Para maibigay pero, natin. Oo. Inaano ko kung makakaya yung aming budget. Baka kaya, sabi ni Kap, baka kaya daw sa Shopee Pay Later. O kaya sa TikTok Pay Later. Baka kaya po ng COD o kaya hulugan ang ating. May napakahirap po kasi talaga. Pagkulang talaga. Pag kinulang at kinapos. Oo. Hindi nyo binalak utangin, Kaya nag-iisip talaga ako kung paano kami makakahingi ng tulong sa LGU. Kita nyo na ho, yun ang dream project ni Kap. Magkaroon po ng replacement ng kanilang vehicles kasi paliti na ho. Kailan ho ba nabili ang inyong mga fire truck at mga ambulance? Ayon doon sa kanyang plate number ay 2012 pa yung aming ambulance. At ang aming fire truck ay 2018. Oho. Pero, Oo.
Kung makikita natin talaga yung status ng kanilang... Kasi hindi naman po natin tinitignan dito yung aspeto ng, ano nyo po yan, yung physical. Pero ano yung naging, kumbaga mileage niya, yung naging totality ng kanyang performance. At quality na po talaga. Mula po dito, syempre Kap, susulitin na natin, nandito po yung inyong mga supporters. Nabanggit na ninyo kung ano yung inyong dream project for transportation at ipanawagan na natin. Pero still, andito naman po para magbigay na kalang suporta ang ating mga nabanggit niyo kanina, kasama dito sa studio ng mga supporters. Unahin na po natin mula sa ating hanay ng mga kagawad. Si Kagawad Henry Rodriguez. Sir, any message po for Kap? Kay Kap po, masasabi ko lang, hindi perpekto pero maglilingkod ng tapat at tunay at nararamdaman. Andito lang po kami Kap sa buong council. Kung ano man yung mga plano at mga serbisyo pa na gagawin mo, andito lang ang buong council na support para sa iyo Kap. Mabuhay ka po, Kap. Thank you so much po. We also have Kagawad Dennis Verde to give his message with us. Ayun, ako, nagpapasalamat ako kay Kap dahil although galing ako sa kabilang partido, niyakap niya ako ng buong buo at siyempre, nakapagserbisyo ako ng maayos sa barangay ko, sa barangay namin dahil sa suporta niya, sinuporta niya yung committee. Grabe. Salamat, Kap. I like that concept at gusto ko yung admission galing ako sa kabilang partido pero kita mo, bakit ande dito? Ibig sabihin, walang barrier, walang division mula sa service, kaya natin magsilbi para sa ating taong bayan. Susundan naman po ito ni Kagawad Stephen D. Silos. Kagawad. Magandang hapon po. Kap, maraming salamat sa buong suporta mo sa council at sa mga constituents namin. Patuloy lang ang ating pagsiservisyo. Tama. Maraming salamat po, Kap. Thank you so much po. Si Kagawad Matea, P. Fernandez naman po. Ang masasabi ko kay Kap, okay naman po siya talaga sa amin. Lahat po ay sumusuporta po ang lahat ng council sa mga adikain niya, mga pangarap niya. Kami po ay nakikiisa po sa kanya. Patuloy lang Kap, nandito lang po kami sa likod po ninyo. O, di ba nakasuporta at nakikiisa din ang pink na shades ni Kagawad. Ang ganda ng pink na shades si Kagawad eh. How about si Kagawad Celso Dizon? Kap, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo pong suporta at malasakit mula po sa hanay ng Peace and Order Committee, mula po sa mga ating pong barangay tanod at volunteer. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at susuporta sa inyong mga adikain para po sa ikabubuti ng ating barangay. Maraming salamat po. Ayan. Hingi naman po natin yung mensahe ng BFF ko po. BFF, treasurer kasi. Hindi naman po. Ayan. Ang ating barangay treasurer. Ayan po, Ma'am Cathy Grace Katubay. Ang masasabi ko lang po, nagpapasalamat po ako kay Kapitan sa pagtitiwala niya sa akin. Kahit hindi niya ako ganun kakilala, pero lubos po siyang nagtitiwala sa akin bilang isang treasurer ng aming barangay. Thank you po. Kita niyo yun? Hindi lubos ang ayun, nagtitiwala pa rin ang ating Kapitan. At syempre, ang ating secretary, Sec Gmar. Ayun, message Kap, maraming salamat po sa pagtitiwala sa amin, sa buong council. Kagaya po ng kailangan nyo kami, ganun din po kami sa inyo. Kailangan namin kayo. Nawa po, maitawid natin tong year na puno ng maayos na projects and sana mas dumami pa yung mapaglingkuran natin sa barangay. Yan. Alam nyo, yun ang pinakamahalaga sa atin. Maraming salamat po sa ating mga talagang supporters. Napakahalaga po talaga na tayo ay nagkakaisa. Makita yung gaano nyo kagustong suportahan din ang Kapitan kahit sino pa ang nakaupo. But to serve the people, it's the utmost goal and mission dapat na meron tayo. Mula naman po dito ay nais po nating paanyayahan ng syempre panoorin po natin ang mga mensahe na ibinigay po ng ating taong bayan at ng mga taga-suporta para sa inyo. Let's all watch this. Hi Kap, good morning po. Gusto ko lang po magpasalamat sa iyo sa kabutihan mo, sa pagiging mabuting kaibigan, kapitan. Wala po akong masabi, salute po sa iyo sa trabaho mo.
yung pagiging mapagpasensya mo, yung pakikitungo sa mga empleyado, sa residente ng ating barangay, sa pag-iisip kung paano yung ikakabuti ng ating barangay. Saludo po ako sa iyo. Maraming salamat po. Sana mahaba pa po yung ating pagkasama. Love na love ka po namin. Salamat Kap sa lahat ng mga ginawa mo, ang pagbuting sa barangay at sa mga tanod. Maraming salamat. Apatong baka. Hi Kap, good morning. Kumusta na? Busy kayo lagi Parang hindi kayo nagpapahinga. Salamat at congratulations sa mga accomplishments na ginagawa mo para dito sa ating barangay. Nabawasan ang basura, malinis ang kapaligiran, natututunan yung mga kasamahan natin dito na sumunod sa ating mga alituntunin. Maraming salamat. Good luck. What's up, Kap? Hi, Kap. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat na binigay mong oportunidad sa akin at pagtitiwala. Maraming salamat po. Congratulations po sa mga magagandang ginawa ninyo, lalo-lalo na po dito sa Prince Ruiz. Ang dami pong nabago. Like po yung cover court, na-upgrade nyo po yun. Yung barangay hall, yung daanan ng village home, na dati lubak-lubak, ngayon ang sarap na daanan. Ganon din po sa may talisay na dating ilog, na tapunan ng basura, ngayon napaganda na. Maraming po salamat dahil kayo naging barangay captain namin dito sa Prince Ruiz. Ingat po kayo palagi. What's up, Kat? Keep up the good work. Yung mga action man na ginagawa mo dito na very consistent na napakasipak ng kapitan, lumulusong sa baha, lumulusong sa kanal, kayo po ang idol namin sa barangay, kayo po ang pinuno namin na napakasipak. Wala kaming masasabi, saludo po ako sa iyo, Kap, dahil sa inyo na namamahala dito, namumuno ay lahat kami inspired na din na magtrabaho. Suportado na ninyo kami, Kap. Nasa likod nyo lang kami at walang bibitaw. What's up, Kap? Maraming salamat sa mga pinagkatiwala mo sa amin bilang kasama mo sa barangay. Napakabuti mo sa amin mga manggagawa mo. Ganun din naman sa constituent mo dito sa barangay Prince Ruiz. What's up na? Hello pa. Si Papa yung tipo ng tao na mapagmahal, mabait, tapos supportive. Kahit anong plano ko sa buhay, desisyon ko sa buhay, susuportahan niya ako as long as na kababuti ko yun at maganda. Hindi niya ako pababayaan. Kaya masabi ko sa iyo pa, thank you. And love na love ka namin. Hello, it's me, my second daughter po ni Kap Abog, and wasn't able to video myself today kaya voice message na lang muna kasi currently at work. So, para sa akin, bukod po sa pagiging mabuting kapitan niya, yung trait na pinakahinahangaan ko sa kanya is yung willingness niya to listen to others. Kapag may mga bagay siyang hindi sigurado, nagtatanong siya, nagbabasa siya, nag-research siya, at talagang naghahanda siya. Yung eagerness niya to learn, andun talaga kaya para sa kanya kasi parang learning is an endless process. So, yun yung bagay na believe talaga ako sa kanya, and nakaka-humble lang rin kasi when I was still a kid, lagi niyang sinasabi sa amin, kung kaya nila, kaya mo rin, and that's exactly how he lives his life. Ginagawa niya talaga ng paraan kapag gusto, laging may paraan, at dala-dala ko yung aral na yun sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Kaya thank you, Papa, for raising me this way, for raising us this way. Kahit na buong buhay kahit buong buhay mo nagtatrabaho ka at minsan lang tayo nakikita sa bahay, actually madalas nga hindi pa tayo nagkakasalubong at sa chats na lang talaga nagkakausap. Gusto ko sabihin na hindi po kayo nagkamali sa pagpapalaki sa akin, and ayun, thank you, Papa, and I will always be right beside you in extending your help, this kind of your help
and service to the other people and our community. Si Papa namin ay malalahanin sa kalusugan namin ang mga anak namin at isa siyang tunay na God provider. Isang salita lang namin agad niyang ibinibigay, minsan sobra-sobra pa upang matiyak na hindi kami kukulangin. Ang kanyang pag-aalaga at sakripisyo ay tunay ng kanyang malaking pagmamahal para sa aming buong pamilya. Papa, salamat sa pagmamahal na binigay mo sa amin at sa mga bata. Andiyan kami lagi sa tabi mo. I love you. Mahal na mahal ka namin. Thank you. Grabe naman po yun. Any reaction ka mula po sa mga nagbigay ng mensahe at suporta ng pag-ibig sa'yo? Unang-una nagpapasalamat ako sa aking pamilya dahil sila po ang nagbibigay sa akin din ng lakas. Lahat ng aking mga pagkukulang, lalong-lalo na kay Mrs. na siya po ang, kumbaga nag-aalaga rin sa akin. Dahil sabi ko nga, kung hindi sa kanila, hindi ko nagagawa ang lahat ng mga gawain. Dahil lalong-lalo pag nadating ako sa bahay, ay pag-upo ko na lang, kakain na lang ako kasi siyempre yung aking misis talagang naghahain palagi sa akin. At siyempre natutuwa ako pagka yung aking mga anak ay nandiyan kasi yun ang aking mga kabiruan. At siyempre bilang ako ay kumbaga father, palaging yung aking mga anak ay palaging may habilin palagi na yung para bagang discipline na iwas palagi sa hindi maganda, umuwi ka sa tamang oras kasi siyempre ganun tayo mga magulang, palagi ang pagpapaalaala sa kanila na hindi sila mapahamak. And then tungkol din sa lahat ng mga bumati sa akin, thank you sa support nyo sa akin. Talagang ipapakita ko sa inyo ang totoong serbisyo sa abot ng aking makakaya. Ganon din sa aking council, talagang thank you rin sa inyong full support sa akin at ako rin ay hindi makakaasa rin kayo sa akin na talagang ipapakita ko ang tunay na suporta sa inyo na ako ay hindi ako magbabago sa inyo. Turing ko lang sa inyo parang isa rin tayong kapamilya. Maraming salamat. Napaka-sweet naman talaga at napaka-grabe, heartfelt, heartwarming yung talagang mensahe ng ating kapitan para sa pamilya, para sa mga nakasuporta, at syempre sa kasamahan niya sa paninilbihan sa atin. Ako po, habang kayo ay nagbibigay ng mensahe, nagbabasa rin ako sa comment section, even yung mga taga Queens Row, yun din ang panalangin nila, no? Patuloy na maging malakas at matatag kayo sa paninilbihan. Kasi lahat daw po din ng taga Queens Row, sabi nga doon sa comment section, ang panalangin nila ay, at ang wish ng bawat isa ay mabigyan din kayo ng prioritization on the transportation, kagaya ng ambulance and even the fire truck para naman po makapag-provide tayo ng rescue equipment natin. Kaya ito din po ang panalangin ng ating kapitan. Kung titignan niyo po, kung i-review ninyo, kumbaga sa GC, mag-backread po kayo at pakinggan po ninyo ano yung mensahe ni Cap, panawagan ni Cap para sa kanyang dream project. It's the transportation. Kita nyo na, nothing for himself, but all para sa paninilbihan ng ating mga kabarangay. Kaya asahan po ninyo na challenging ang mga times na meron tayo as of now, but si Cap ay gumagawa ng paraan and is doing his best para nang sa ganun ay patuloy na magpagsilbihan ang ating mga kabarangay. Just give him opportunity and time para nang sa ganun mabigyan din natin ng katuparan ang mga kahilingan natin na ito. Mula po dito, Cap, salamat kasi grabe yung ibinigay nyo sa amin. Ibinigay nyo yung realistic point of view ng budget, ng challenges ninyo, pero you have shown us your passion. You have shown us your heart. You have shown us that you want to reach the people. Not only to reach them, but to enrich the community. At salamat kasi ipinakita niyo po yun, ipinaranas at pinaramdam niyo po yun sa inyong mga kasama sa pagiging kagawad, sa inyong mga kasamahan sa sangguniang barangay, sa inyong mga kasamahan sa personnel, at hindi kayo nagdamot nung inyong puso para sa mga tao. Kita niyo yun? Sabi nga ng anak, madalas tayo, father, hindi na tayo nagkakadaupang palad, nung anak na babae dahil busy nga. Pero hindi ka sumuko, binigay mo pa rin. What makes you strive and, alam niyo po yun, wake up every day, Cap,
para magsilbi sa ating kabarangay? Lifeline. Ngayon pa nag-lifeline si Kap, talaga naman. Lifeline. From here, Kap, tingin ninyo, ano yung, what makes you wake up every day at masasabi niyo sa sarili niyo na gusto ko magsilbi sa tao? Gusto ko magsilbi ng tao sa kadahilanan na makatulong ako sa kanila. Then, magbigay rin ako ng mga changes sa kanila na yung mga hindi tama ay hindi dapat nila ituloy. Kaya nga sinasabi ko yung kailangan ang discipline ay talagang ganun. Kapag ikaw ay disiplinado, ay hindi ka papasok ng mali. Mm-hmm. Dahil iniisip mo na mali na nga, papasukan mo pa, lalo kang mapapahamak. Correct. At mula po dito ay maraming salamat dahil ipinakita niyo po yung wisdom ng isang may military background pero ang puso para pa rin sa tao. Ang puso ay para pa rin sa pagbibigay serbisyo sa ating community members. Muli ay maraming salamat po. Punong Barangay Jaime Abog ng Barangay Queens Row West. Ayan. Thank you so much po, Kap. At sa mga nanonood po dito sa studio, sa mga kagawad, sa mga barangay personnel po natin, and also sa social media accounts po ng City Government of Bacoor. May nag-chat pa sa akin, tulog ka na sa video mo, sa live mo daw. At sa mga nagbigay po ng mga video messages, maraming salamat po sa anak, lalo na po sa wife na nanonood din po live sa atin. Lagi po nating tatandaan na talagang tayo bilang Bacooreño, dapat po ay patuloy natin na suportahan ang ating kapwa Bacooreño, ang ating mga kabarangay. At syempre po, sa mga guest po sa live, paulit-ulit po, pasasalamat po. Yan, lalo na po kay Ate May. Thank you. Nagpaalam ka ba? Oo. Maano ulam? Hindi. Nagpaalam ka po ba sa boss mo yan? At syempre po, lagi nating tatandaan mga Bacooreño na sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo, sa bawat leader ay may responsibilidad, at sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacooreño, ito ang What's Cap dito sa Usapang Bacooreño. Muli ako po si Ezer at dito ang usapan ay para sa mamamayan. Isang magandang araw po at abangan niyo po ang mga susunod pa nating usapan na may kabuluhan dito po sa Usapang Bacooreño. Dito lamang sa Bacoor TV channel. Maraming salamat po. Cap, thank you so much.